Ito na siya mga katribya. Ilang araw pa lang po yung nakalipas. Yung ating unang in-spray, lugmok na ang mga damo. Yan, dilaw na po lahat. Mabilis lang po patayin ng damo pagka po ganito na makapal. Kaya lang ay siyempre kailangan natin talaga siyang mabasa. Anggi-anggi, hindi po natin mapapatay ito. Yung ating nalinisan, sandali lang. Magandang umaga po sa inyo mga katribya. Tulad po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay makulimlim ang panahon, kaya alanganin po tayo mag-spray ng ating damo. Pero bago po tayo mag-spray, pagka po gumanda po yung panahon, sumikat po si haring araw, saka po natin siya sprayin. Pero ganun pa man, atin naman pong ibinababa yung lahat po ng ating mga damo para wag pong maapektuhan ang ating pong kalamansi. Kaya ang technique mga katribya, kung sakalin dumating po sa point na yung inyo pong kalamansi ay mabalutan po ng mga damo o ng mga bagay na tumaas, bago nyo po sprayin, ganito po ang pamamaraan na ating pong ginagawa. Kinakailangan po natin mga katribya, maibaba muna natin po yung damo sa ilalim. Nusungkit po natin siya nito ng ating kalawit. Yan, kasi pagka ito mga katribya po ating i-sprayin, tatamaan po yung ating kalamansi. Lalo na meron pong mga dahon yan. Ayan, sigurado maaapektuhan. Halimbawa, itong damo na ito, pag hindi nyo nakita mga katribya na meron palang kalamansi sa ilalim, tatamaan ng ating spray, mag-iinda po ang ating kalamansi. Tapos itong mga baging na ito, kung hindi naman ito maaabutan po ng ating pag-i-spray, manual po natin itong aalisin para yung pong ating mga bunga, bulaklak ay magtuloy, hindi po siya mabalutan po ng baging. Kasi kung di natin ito inalis mga katribya, pamamahayan pa ito ng mga insekto. Titira pa ang mga insekto dyan. Pag dyan po tumira po ang ating insekto, makikita ninyo masisira pa ang bunga ng inyong kalamansi dahil sa mga baging. Kaya ginagawa natin, manual po natin siyang inaalis. Ayan ito, meron na tayong pang ulam, itong ating talbos ng ampalaya. Tawag sa amin dito ampalayang digaw. Ayan, masarap pong ulam to. Sardinas lang ulam na. Binababa po natin ito, yung lahat po ng ating mga prospect sa ating po pag-i-spray. Kasi gaya halimbawa nito, pag ating pong in-spray, tsak na meron pong tatamaan pong dahon ng ating kalamansi. Para maiwasan, alisin na po natin. Yan. At least may papasok natin yung ating sprayer sa ilalim ng ating kalamansi. Kasi pagka hindi natin ito maipapasok, nandun pa rin sa ilalim po yung mga damo. Kakawit yung mga baging na ito sa ating sprayer. At tsaga-tsaga lang mga katribya. Hanggang ganon, pagka matagal tayong hindi po nakapaghawan, ay talagang marami pong mga damo ang lalabas, marami pong mga baging. Meron naman pong paraan para hindi po masaktan ang inyo pong kalamansi. Kaya tinuturo po natin sa inyo
ating pong mga pamamaraan para maiwasan nating tamaan ng herbicide ang inyong mga puno. Ito, bagamat malalaki na siya, pero maapektuhan pa rin yan pagka naaanggihan po ng ating pandamo o herbicide. Tsaka nakikita pa natin po yung bunga niya nang hindi po mga napitasan. Pwede natin uli ipapitas dahil natanggal na po yung mga damo. Gaya nito, oh. Matanggal po yung baging, oh. Marami pa tayo makukuhang bunga. Nakakataribya. Tsaga-tsaga lang ang paglilinis. Ngayon, para hindi po tayo mga katribya maglinis sa kagaya po nito, isa lang po ang paraan. Huwag natin paabutin ng ganitong mahaba ang mga damo. Ati pong agapan para at least hindi po kayo mahirapan. Minsan, lalo pag halimbawa, busy po tayo, marami pa tayo mga pong gawain, activities. Minsan po yung mga magpa-farmers, magkakalamansi, hindi niya nahahawan po yung kanilang kalamansian. Yan ang nangyayari. Ito po ay gumugubat. Tayo, ang kalaban lang naman po natin ito pong mga bagay. At madali naman niya pag ating na-herbicide na, patay naman po siya. Kaya lang, para maingatan po natin ang ating pong kalamansi, ito yung pamamaraan na ating pong ginagawa. Kailangan natin, meron tayong pangkalawit. Lalo na doon sa ating pong mga tauhan. Para bago tayo mag-herbicide, tiyakin muna natin na hindi po maapektuhan ang inyong kalamansi. Meron kasing iba, pagka po merong damo dito sa ibabaw, pati yung ibabaw ng kanyang kalamansi, ini-spray. Nangyayari, kumukulot ngayon ng kalamansi. Sasaktan siya. Ayan, nakokontrol ngayon ang kanya pong pagbunga tsaka po yung pagbulaklak dahil nasaktan. Para maiwasan, ito ang pamamaraan na ating ginagawa. Total naman, makulimlim pa, kaya tanggal muna tayo ng ating bagay. Pag gumanda po ang panahon, saka po natin siya babanatan ng herbicide. Ito, malakas pong magbaging to. Ito mga ulikbangon. Ayan. Meron pa tayong talahib. Tumubo. Siguro yung tulos natin. Ito, kailangan natin itong sagad sa ilalim ang ating kawit. Dahil mataas to. Kailan dito gulok. Yan, saka itong mga bayabas. Gulok ang isa pa natin kailangan. At ito na po yung ating nahawan. Marami na. Naka isang tudling naman na tayo. Tanggalan natin po yung mga bagay. Hindi kasi natin ito pwedeng sprayin. Yung baging tatamaan po ang ating kalamansi, kailangan putulin. Ito, pati pang isis. Gulok din ang kailangan nito. Yan. Maginhawa na po itong spray. At saka hindi natin kailangan madaliin ang pag-i-spray nito. Dahil para po maging maganda po yung pagpatayin ng ating damo. Yan. Kaya kailangan ay alisin lang muna natin ang lahat po ng mga baging. Pag makarating po yung ating herbicide, yari sila. Yan. Yung matataas kasi yung damo na ito.
pupunta yung ating pito ng bomba dyan. Kaya di natin maiiwasan, tatamaan at tatamaan sila. Kaya para hindi sila tamaan, ito ang kailangan natin gawin. Kaya tutok lang tayo mga katribya sa ating pong panonood. Tuturo natin sa inyo pamamaraan po natin ginagawa sa pag-aalaga. Isa lang ang solusyon para hindi po umabot sa ganito. Agapan ninyo ng pag-i-spray. Maliit pa lang, hanggang tuhod pa lang ang madamo, spray na po natin. Tayo kasi marami tayong lakad. Parating tayo ng Visayas, Mindanao. Sinasamantalan na po natin din po yung ating tour para nakikita natin po yung area ng Mindanao, Visayas. Nakikita natin kung meron silang mga kalamansian. Nakakatulong po yan para sa ating pong channel. Nakakapag-explorer tayo sa ibang lugar. At least na-check natin kung anong klaseng lupa ang meron sa parte na yan. Sakripisyo lang itong ating pong farm. Talagang nagiging madamo. Kapag nauuwi naman tayo, nililinis natin at hinahawan. Nakasabihin nasa abroad tayo. Pagka meron naman time po yung ating inuupahan na trabahador, yun, sila naman po yung ating papasuyuan para maglinis nitong ating kalamansian. Dahil uupahan lang naman po natin sila, malinis ito. Kaya lang kasi marami rin pong mga trabaho, di na rin po natin maharap agad, lalo ngayon tag-ulan. Kaya yung pong ating mga damo galit na galit. Kumbaga sa kawan busog na busog sila sa tubig. Kaya yung ating mga baging dali lang malago na. Ganyan lang naman po ating pong gagawin. Kawitin natin siya at saka natin siya titirahin ng ating herbicide. Sigurado patay yung nasa ilalim, lalo na ang baging. Ayan, no? Eto mga katribya, hindi natin po pwedeng spray nito kasama kalamansi. Mangungulot yan. Kaya kailangan ilitaw muna natin ng ilitaw bago natin sprayin, para alam nating iwasan ang ating subject, ang kalamansi. Natanggal naman na yan. Kita ninyo, bilis po ng pagkahataw niya. Maganda magiging resulta. Kasi sa grass cutter, magkakasabit-sabit po ito, yung mga baging na yan. Mahirap po sa grass cutter yan, trabaho. Kaya pinaka the best na hinahatol natin dito ay herbicide. Basta yan ay naibaba na, sakto. Gaya niya, no? Kapal ng damo. Tsaga-tsaga lang mga katribya. Kaya ang paglilinis, hindi lang po pagkamahal ang presyo. Dapat kahit mura ang kalamansi, linisin natin regular ang ating kalamansian. Ito, pag mataas na ganyan, baba natin siya. Yan. Para sa pag-i-spray natin, hindi maaanggihan ang ating mga kalamansi.
dahil mababa na siya. Kaya lang, take note, pagka ito'y naibaba mo na, dapat mamayang hapon spray natin pag hindi po umulan. Kasi kinabukasan, tatayo na naman uli po siya. Another trabaho na natin uli. Yan, ingat din po sa paghihila. Baka po yung mga bunga ninyo ay mahila. Mahal pa naman ang kalamansi, kaya sayang yan. Kaya yan ay malalaglag. Kaya tayo dinadahan-dahan lang naman natin. Ano nga, oh, ang dami nito. Pagkaya ng ating kamay ang ating panghila. Pagka hindi naman, meron tayong kalawit para maputol. Kaya niya, makapit siya. Kalawit naman ang ating pampuputol para lumitaw ang ating kalamansi. Yan ang ating technique. Okay. Dami. Pag in-spray natin yan sapol ang kalamansi. Ayan, oh. Kalamansi yan, yung nasa ilalim. Pag natamaan ng herbicide yan, pati bunga tatamaan. Sayang. Maluluto na yan dahil do sa ating herbicide. Putulin natin ang bagay. Linisin ang ilalim, lalo na sa bata. Ito ang maganda natin gawin pagka humaba ng damo. Linisin din po ang ilalim bago tayo mag-spray, para sure na patay ang ilalim ng damo natin. Wow, dami ah. Tsaga-tsaga lang. Tapos naman po niya, matagal na uli ang ulit. Pag ating na-herbicide, halos 2 buwan po yan. Hindi kagaya sa grass cutter, kalipas lang ng 1 buwan, mahaba na naman yung damo. Tanggal ang baging. Maganda pagka meron tayo kalawit. Tsaka natin ngayon spray niyan. Patay siya. Bago natin alisin. Okay. Nakunat. Unti-unti lang ang hila para hindi po mapalis ang bunga ng ating kalamansi. Kaya pag ganyan makunat, gamitan natin ito. Yari siya. Meron kasi mga maliliit na bunga yan na mapapalis. Ayan, dami pong mga buko. Ilalim.
Gustong mabuhay ng mga baging sa piling ng kalamansi. Nagadyang kasi yan. Kaya kayang-kaya niyang mairita ang kalamansi natin. Patatandain ang itsura. Yan, dami na po tayong napalis at tanggal. Ito, konti na lang. Yan po yung ating trabaho sa ating pagkakalamansi. Pagka maluwang po ang ating kalamansian, kailangan po natin ng magtatrabaho para maagapan natin ang ating damo. Ito na yung in-spray natin kahapon, lanta na. Yan. Yung sumunod na araw, ito, pang-apat na araw na ito, lugmok na yung ating mga damo. Basahin nyo lang po yung ating comment section. Nandiyan naman po yung gamot na ating pong ginamit. Ang timplada po noon, 1 ligo ng sardinas na maliit, kalahating ligo, at 1/4 naman ng ligo ng sardinas naman yung para sa malambot. Ayan, patay na yung una nating dinamuhan. Malinis na muli. Kita na ulit po yung ating kalamansi. Paano mga katribya? Dito na lang po muli tayo at kita lang po tayo po bukas. God bless. Makulimlim, hindi po tayo ngayon muna mag-i-spray. Mamayang hapon, pagka po maganda po ang panahon, saka po natin sprayin yung ating tinanggalan po ng bagay. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Ayan mga katribya po, madali po yung ating pag-spray. Basta't nakababa po yung damo. Basang-basa siya. Dali siyang maluto. Tapos naiingatan natin po yung dahon ng kalamansi natin. Yan ang technique para maingatan natin po ang kalamansi at wag po siyang maanggihan. Kailangan nakababa ang ating pito sa pag-i-spray natin ng herbicide. Bagamat hindi naman po mamamatay ang kalamansi natin, kaya lang ay masasaktan siya pagka po siya ay naanggihan ng ating herbicide. Kaya technique, kailangan ibaba muna natin ang ibaba ang ating mga damo, saka po natin siya tirahin ng herbicide. Saka maganda yung basa siya para nun sure po ang kanyang pagkamatay. Dami saluyot. Nadadali yung ating saluyot. Iwasan na lang natin, sayang yan. Masarap ang saluyot. Talbusan. Marami pong damo natin ay mga malalambot. Kaya madali lang pong mapatay. Basta't natuyo sa dahon, yari siya. Yan yung damong Maria. Yan.
binigyan po tayo ng chance mga katribya po ng panahon para tayo makapag-spray ng ating kalamansi dahil hindi naman po siya umulan. Samantalahin na po natin habang pong medyo sumisilap po ng konti po yung araw. Ito na siya mga katribya. Ilang araw pa lang po yung nakalipas yung ating unang in-spray. Lugmok na ang mga damo. Yan, dilaw na po lahat. Mabilis lang po patayin ng damo pagka po ganito na makapal. Kaya lang ay siyempre kailangan natin talaga siyang mabasa. Anggi-anggi hindi po natin mapapatay ito. Yung ating nalinisan, sandali lang, patay na po siya. Lalo na po yung mga baging, depok na. Yeah. Isa pa natin pong puputulin. Mga katribya, buti na lang po yung nakasingit tayo ng ating pag-spray dahil umulan. Yung isang ating lugar okay na, wala na tayong problema. Isa na lang po sa tabing ilog po yung ating i-sprayin uli dahil mahaba na rin po yung damo doon.